So may gagawin tayo dito na PCL. Ayan, ang problema niya E6 error. So ano nga ba yung E6 error na yan? I-reset lang natin. I-reset lang natin muna yung unit. Ayan. Then tingnan natin yung mangyayari sa kanya. Ayan. So maandar naman yung unit. Ayan, maandar yung pan motor sa indoor o pan motor doon sa harapan natin. Ayan, maandar yan. Yung pan doon sa likod, maandar din siya. Yung compressor, maandar din yan. Then biglang mamamatay yung pan motor. Ayan, so minto. Tapos ayan, nabuhay ulit yung pinaka pan motor doon sa harapan natin. Ayan. Then huminto ulit. Ayan, so tuloy-tuloy na ganyan siya. Yan, so napansin ko hindi maandar yung nasa likod. Yung nasa harap ang kumaandar. Then maglalabas ng bigla ng E6 error na yan. So yun yun. So TCL ang brand nito, and aalamin natin kung ano ang defect ng unit na ito na window type. Ayan, okay, good day. So ito yung isang tino-troubleshoot namin dito. Ang problema niya E6 error. So medyo hindi pa tayo ganun kapamilyar din sa trouble nito dahil mga bagong unit lang ito Yan. So pag na-reset natin siya, maandar yung compressor, maandar yung pan din dito, normal yan operate. Maandar din dito sa yung pan dito sa condenser, maandar din ang compressor. Yan, actually lumalamig siya Yan. Tapos mga ilang seconds, mga 10-15 seconds, mamamatay yung pan. Then mabubuhay ulit siya. Yung pan doon sa condenser, hindi siya nabubuhay, namamatay naman siya. Ayan. Then lalabas yung E6 error. Ayan, so namatay ulit siya. Ayan, pabalik-balik lang siya. Ayan. So nabuhay ulit. Then yung pan dito sa condenser hindi siya nabubuhay. Natuluyan na siyang hindi mandar. Ayan. Then lalabas yung E6 error. So based doon sa pagkaka-research natin, ang E6 error, pan motor ang tinutukoy. Pero ang humihintong pan motor kasi niya, ito yung nasa labas. Itong nasa harapan, humihinto din siya pero pabalik-balik ang andar. Ito yung nasa condenser niya, yan yung nag-stop. So baka malito tayo. Ang mapalitan natin yung pan motor na nandito sa likuran. So, hindi natin alam kung dito sa harap o dito sa likod. Pero based sa pagka-check namin dito, actually inaktualan na namin. Ang problema niya yung pan motor dito. Kaya medyo mahirap din. Lalo na kung bago yung unit, uuwi tayo dun sa mga ngapa. Kaya yun ang problema. Kaya kakarasin ko lang yung pan motor. So sa pagkakalas kasi nito, medyo marami nga nakakalikutin. Okay na. Ayan. So tatanggalin muna natin ito. Tinulungan ako nila kayo ng pagbabaklas. Bunong. Lapit tayo. Ayan. So yung condenser niya, para mapamilyar lang kayo, ganito na itsura. Ay, evaporator, sorry. Ganito na itsura ng evaporator. Hindi siya katulad nung nakatayo siya kasi pinaliit siya Nakapasok siya dito. Then yung
patak ng tubig, dito siya mabagsak. Para siyang split type. Ayan. So kakalasin lang din ito. Nakalak lang din naman to, yung takot. Ito, mga nakalak lang din siya. Ito, mga nakaklip lang to. Dito. Ayan. Kulot na. So, may screw siya dito. And, dito sa gilid. Tapos, ayan, mababaklas na yung harap. Tapos, buo din to sa harap. Ayan, baklasin na natin pati board para madali. Dito na yung board. Yun. Ang galing mo. Yung design ng pan niya, para siya yung blower, ano na siya, parang split type. Ayan. So naka-clip lang siya dito. 1, 2, 3, 4. Apat na clip hanggang dito. Yan. So yung ano niya parang pang split type na. Yan ah. So mababaklas na siya dito. Tanggal na yung pan. Yan. O ito na. Tanggal na. So sa findings namin, ang problema, itong pan motor na ito. Yan. Tingnan natin kung ma-determine natin sa tester. Iko-compare namin doon sa in-order namin na pan. Yan. So ito na yung bagong pan motor na in-order natin. Regalo galing kay TCL. Nangangalay ka, madam. Sanay na. Ayan. So ito na siya. Sa tester kasi pagka mga ganitong pan, ito, yung loob ng pan na to, meron niyang IC o may circuit board sa loob. Actually, ang tawag do sa circuit board na nasa loob nito, IPM module pa rin sa loob nito. Ayan. So, ang supply niya, ganun pa rin sa dati. Yung mga chine-check natin, yung red is 310 volts. Yung black is ground. Yung kulay white na ito is, yan yung 15 volts. So, kapag chinek nyo doon sa board, yun pa rin yung volts na i-check nyo. Pag tester kasi natin, hindi halos makikita yan. Wala tayong makikita halos difference. Ito yung defective. So, una natin sukatan. Siyempre, nakakonect tayo sa negative. And yung positive. Resistance sa kukulin natin. Titingnan lang natin kung anong difference. So, 2.09. Ano to? Meg ano? Yung supply ng 15. 27. Yung kulay yellow. 228. Yung kulay blue. Wala. Okay. Walang resistance. Ito yung good na pan motor. Wala tayong nakuhang resistance. Tanggalin ko nga ito. Parehas lang. Yung supply ng 15, 26,
Yung yellow 235. Yung blue ay lampas 1.8 meg. Dito sa kabila ito yung wala. Ayan o. Yung blue at saka yung black. Dito may nakuha tayong resistance. Kaya lang mababa lang naman. Yan o. 1.8. Ayun. So actually hindi nyo talaga ito, in short, hindi nyo talaga ito makukuha sa tester kung defective. So ang nangyayari kasi nito, yung pan motor out of control ang ikot. So usually naman pag umikot ito, yung supply nyo dito, ibig sabihin okay yon. Meron kang 310, meron kang 15, and yung command nito. Ang problema sa kanya, ito kasing yellow at saka blue, yan yung pinaka-control nung pan natin. So dun sa pagre-reference natin, yung blue may nakuha tayong resistance dito, dito sa isa wala. So maaaring dun ang damage. Pero kung siyempre kung wala tayong pang-reference, hindi talaga natin makikita kaagad yung problema. Kaya pag mag-check tayo ng ganito, siyempre ang una nyong i-check din is yung tatlong supply o yung dalawang supply. Kung good naman siya, ang the best is u-observe nyo kung ano ba yung nangyayari doon sa unit. Yung speed ba ng pan is normal, or maayos ba, masyado bang mabilis or masyadong mabagal. So yun yung isang possible. Kasi yung dalawang line na to, ito yung nagdi-detect ng error niya mismo. Yung yellow at saka yung blue. So papunta sa system yung command nito. Ito yung kinokontrol ng system. Ngayon kung mabagal or mabilis, so nadi-detect nung sensor natin o nung ating system. Kaya naglalabas siya ng E6. Ayan. So ang gagawin na lang natin, ikakabit natin ito. Ayan. So ito naman kasi inactual ng ating technician si Lakay, kaya madali niyang na-determine din yung problema. Ngayon, ang problema nga is kung wala kayong pang-actual na pan motor, so medyo mahihirapan kayo. Yun lang ang diskarte na pwedeng gawin. Ayan. Ano, Lakay, i-assemble mo na to. Mamaya na natin hipitan. So sila kayo na mag-assemble nito. Hipitan na. Konting hipit pa lang. Ayan. Landed. Ayan. Okay. Hipitan na. Hipitan natin. Yun. So madali pa rin siyang baklasin. Marami nga lang baklasan compared sa ibang unit katulad ni Carrier at ni Kundura. So madali lang baklasin ito. Medyo maraming kakalasin. Ayan. Oh. So ito yung clip na ginagano ko sa inyo. So naka-clip itong cover na ito. Dito yan. Nakapasok siya dito. Then, ganun na lang ulit. Yan. So, nakakip lang siya. Ito. Ito yung ikot. Kaya assemble na lang natin. Ayan. So in-assemble na ni Lakay. Yun. So ako totoo first time ko magbaklas na rin. Si sila kayo nagbaklas nung nakaraan. Kaya siya na ulit pinagbaklas ko. Ayos. So malinis pa naman yung unit na. May kaunting libag lang.
Ayan. So ito naman naka-clip lang din dito. Ayan, sa pinaka-condenser. Pinapasok lang siya. And ayan, kompleto na. So, mga naka-clip na rin lang naman. Ayan. So yung advantage niya rin kasi nakatagilid no. Hindi siya basta dinidikitan ng dumi. Kasi yung tubig dito bumabagsak Ayan. Ayan. So yung isang pan motor 3 terminal lang to Tingnan natin. Ito. Ayan. Pagka 3 terminal kasi yung pan motor, ito katulad niyan. Ang IPM niyan nakakabit dito sa pinaka main PCB natin. Pagka ganito ang terminal naman, yung 5 terminal katulad nito na DC, ang kinukuha lang niya dito yung supply. Ayan, yung galing dito sa power supply niya. So dito siya connected yung isa na to. So ito namang isa, ang connection naman ito 3 terminal lang. Ang pinaka IPM module niya nakadikit o nakakabit dito, nakabuilt in sa mismong board. So yun nga lang pagkakaiba. Ito yung pan na ganito, may board doon sa pinakaloob ng pan motor natin. Nasa loob yung pinaka IPM niya. Ayan, so sinaksak lang muna natin para makita natin kung mag-on na. Nakakabit na pala yung pan sa loob. Sinalpak na. Ayan. So pag open ng panel, ito aluber pala tawag yan. Ayan. So yung speed nung pan normal na siya, hindi na siya katulad ng mabilis then bumabagal. Ito para makita natin. Ayan. So natin lang natin madara ang compressor. Okay na. Sumanda na rin yung compressor niya. Lamig na. Ayun. So okay na siya. Maganda siya kasi malakas yung blower. Lakas ng hangin. Hindi na. Pababa natin yung fan speed. Lakas pa rin. Malakas yung blower niya. Kasi yung fan niya, yung parang split type na. Ayan, okay na yan. Papakita ko lang ito dito sa kabila. Dito sa buo. Ito, yung pinaka DC pan, ito yan. Usually kasi pagka ang issue nyo is pan motor, dito, pwede nyo kasi check yan dito Tingnan lang natin. Tingnan nyo kung may supply siya dito. Ayan, kung mapapokus natin. Yung, ayan 310. Gap ko lang. 313. So yung kabila, ito pa rin yan. Yung kinukuha pa rin natin supply, yan yung 15. Ayan. So ito yung pan na nandun sa front. Itong isa, ito yung nandun sa condenser. Ito hindi nyo basta makukuha ng output supply kasi ang nagpapaandar dito sa isang pan is UVW. Ang IPM niyan naka-built in dito sa pinaka-board. Ayun. So usually naman itong pan na to, bihirang masira yan kapag ka yung 3 terminal. Ang madalas na nasisira itong 5 terminal. So sa issue kasi nito, test ng konti. Sa issue nito, baka hindi nyo kasi ma-determine kagad na ang problema is fan motor dahil umaandar. Baka mamaya magpalit kayo ng board. So kaya sabi ko sa inyo, sukatan nyo na supply, pwede nyo i-check kasi kung
madalas wala naman kayong pang-actual na pan motor kapag ka ganitong issue o wala kayong pang-actual na board. So ang i-check nyo, yung supply na lang muna. Kung normal yung supply, then yung isang pa naman is 3 terminal, bihira naman siyang masira. So o-obserbahan nyo na lang kung yung speed ba ng pan is normal, kung masyado mabilis o masyado mabagal. So yun na lang yung pwede nyo gawing reference kung okay yung pinaka-supply nya. So bago kayo mag-option na magpalit. Kasi ito sa sitwasyon na ganyan, maaaring pag hinalaan yung problema is board dahil umaandar naman ang pan eh. So maaaring ang palitan yung board. So magkakaroon tayo ng wrong findings or magagastusan. Or hindi umaandar si pan, may issue. Ang problema pala ay tawag dito board, ang napalitan niya is pan motor. So yun na lang. So yun yung pinakamadaling technique lang na pwede natin gawin. So susukatan ng supply, o obserbahan natin kung normal ba ang speed or masyadong mabagal or masyadong mabilis bago siya maglabas ng error. So saka nyo lang siya mapapindings. Then ang the best way para makita nyo kung sakto ang sira, syempre mag-a-upload kayo ng board. Yun lang ang pwede nating solusyon na gagawin. So sa troubleshooting, pinaka-importante din talaga experience. Kasi kahit sa amin ito yung mga first time lang namin na ma-experience din itong mga ganitong problema. Kaya doon sa troubleshooting na ginagawa namin, sinusukatan lang muna namin ng supply, then in-observe namin, tinitingnan namin kung ano yung nangyayari. Then yun nga, kaya na-findings namin na pan motor. And ang kagandahan lang, pwedeng actualan. Actually, yung ganitong pan, tanggalin ko lang ayan na lang lakay, akin na yan. Yung ganitong pan, actually uniform naman yan ang connection. Basta kasi yung terminal, tingnan nyo lang yung terminal, like yung common color na ganyan is red, black, white. Common yan. Pwede kang gumamit ng ibang pan motor katulad ng ginagamit namin na pan testing. Pero kaya kang pan testing mo dyan lakay. Yun. So tingnan nyo to. Yung ginagamit namin na pan testing dito. Ganitong klase. So magkaiba siya na itsura. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede nyo siyang gamitin. Ayan, meron siyang terminal. Ito, in-improvise na lang ni lakay ito. Ilagyan niya ng dalawang terminal socket. So tingnan niyo yung dulo, ganyan din ang kulay niya, no? Yellow, black, white, ay red, black, white, yellow, blue. Kapag dito sa malaki, ganyan din, no? Yun, no? So in-improvise lang namin para gawing pang testing. So importante kasi yan sa troubleshooting. Para mas mabilis, kasi kaysa magkakalikot ka pa, matatagalan ka. Kaya may pang-actual naman, i-actual mo para makita ka agad yung sira. Kaysa dun sa hanapin mo pa, i-troubleshoot mo pa. Minsan sa pagsundot-sundot mo ng tester, madisgrasya pa. Ito, saktuhan na. Isang pack mo, pag mandar, normal, okay na. Hindi mo na kailangan mahabang troubleshooting. Ano lakad? Yun. So, gano'n lang. Yun yung isang. Kaya, siguro, kung meron kayong budget na konti or mga ganitong pan, pwede nyo nang ipunin or gagamitin yung pan testing. Huwag yung i-pass break ng i-pass break. Mag-iwan kayo ng pan testing. Ayun. So, yun lang ang solusyon na pwedeng para lang makita nyo yung eksaktong nagiging problema ng unit para hindi nagkakaroon ng wrong findings. Maaring board or fan nagpalit. So, magastos kasi. Unang-una, bibili mo yung board or bibili mo yung pan para pagpalit, saktong-sakto siya. Kung board or pan ang problema. Okay na tayo? Ayos!